morning, guys. Good morning. Today is Friday, December 13, guys, and at about 8:20 in the morning. So, ngayon, I'm ready. All my luggage here. Yeah, that is all my luggage for Philippines because I'm flying to the Philippines. And now is the weather here, guys. Just woke up right now because I have now one day off in my company, so I have time to fix everything before I leave tomorrow for the Philippines. So this is my Christmas light. Now it's 8:20 but it's still dark here in Germany and totally cold, guys. And still the bird is tweeting. And then I took one day off today because I do a lot of things here. Before I fly tomorrow, I will clean the apartment. I clean my apartment, and of course, I prepared some. I'm buying some food for my cat, and this is the Patcher. So, hello Patcher. On now, I feel so sad because my cat is still what do you call this? I feel sad because my cat is not flying with me together to the Philippines for 4 weeks vacation. So I want to, but the problem is maybe if I bring my cat to the Philippines, maybe he cannot take the weather. Yeah, it's hot, and then maybe if he going out from the house, he cannot go back anymore because he doesn't know the place there. So here uh he knows everybody here in my apartment. Outside he knows my neighbors, so he can go out. And guys, my cat is free, what do you call this, kailangan niya talaga, guys, na lumabas siya. Kumbaga sa German ang tawag dyan, pre-ganger siya. So kaya kailangan niya lumabas every day to make poo and pee, to make poo and to make pee. Yeah, kasi ano siya, guys, wild. Patcher is a wild cat. So, he need to go out. Pag hindi siya nakalabas in 1 month, I don't know what will happen. So, kasi doon siya. Patcher is growing out for going outside. So, it's quite difficult, guys. Pagka hindi siya nakalabas, magkakasakit siya. Kaya, kailangan. Kasi sabi nung friend ko na dali na lang siya sa bahay niya. Pero sabi ko, wag, kasi wala, kailangan niya na lumabas araw-araw, mga 2 times a day yan, lalabas siya. So, ngayon, now I will make, yes, guys, coffee. Yeah, and my cat, I will give milk. I don't know, guys, my cat doesn't drink his own milk. Yeah, cat's milk. He like my milk. So, wait. So, ayan. Gusto niya yan. Pag binigyan ko na siya ng cat milk, ayaw niya na. So, drink Patcher, and Mama also will drink coffee. So, I drink coffee every day. I drink coffee only at home, guys. Only Saturday and Sunday. But in my company, I only drink tea. Even
Even though the coffee in the company is free, but I don't drink because I cannot take the milk there. Yeah. If I drink the coffee there with milk, I go immediately to the toilet. Patcher, you want to go out? Huh? So I have a lot to bring in this. I don't know if hand carry this one. This is for Camila. Isyo, I hope it's not broken. This is for you, Camila. So, and this is also, yeah. So, my cat is here. Oh. What do you want, baby? Ha? Naawa ako sa cat ko. Come here sa mami. Come here. Naawa ako sa kanya. Ganyan ako, guys. Pag aalis ako, excited ako makita pamilya ko, pero naawa naman ako dito sa alaga ko pag iniiwan ko siya. Napaka-sweet. Yeah. Dobis alay ni Mama Morgan ay regular. Yeah. She's so sweet. Nafe-feel ng cat ko na aalis ako kasi nung nagpapak ako ng luggage ko, sumakay siya doon sa loob. Gusto niya sumama. Kaya lang guys, alam mo kasi pag dinala ka tong pusa ko sa Philippines, ang daming aasikasuhin na papers. Kailangan din niya ng passport. And then, itetest blood siya. Tapos, ika-quarantine siya. Tapos, itetest din siya kung mayroon siyang AIDS. Ganyan ang pusa dito bago mo yan mailabas ng bansa, mailabas ng Germany. Katakot-takot na check up ang aanuhin sa kanya. Kaya tapos ang ticket niya is almost the same ng ticket ko. Hello, Pachi! Kaya yan. Pero pagka talagang umuwi na ako, guys, for good sa Germany, of course, dadaling ko siya sa Pilipinas. Hindi ko siya dito iiwanan sa home of the animals. Kasi ever since 14 years na siya sa akin and 14 years old na din siya. So, ever since na pinanganak siya, nasa akin na siya. So, syempre, napamahal na din siya dahil siya lang ang mayroon ako dito sa Germany. Siya lang ang kausap-usap ko dito sa Germany. Kaya, ayan. So, Patsya, willst du rausgehen? Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, excited akong makita ang pamilya ko. Tapos, kaso, yung naman diwa ko minsan, naalaala ko siya. Para bang hindi kumpleto, kasi iniisip ko din ang aking alaga. Oh. Alam niyo ba, guys, pag nakakapanood ako ng mga aso or pusa na namamatay, tapos naiiyak ako, ewan ko, very soft heart ako sa animal. Gusto mo lumabas, Will Surawskin? Palabasin ko siya. Kasi baka magpupupo siya. Come here. Come. Here. Kanina pa yan. Alam mo ba, ginigising ako yan tuwing umaga. Kaya, instead na makatulog ako ng matagal, wala rin. Ang gising ko din, yung gising ko pagpasok. Kasi, nasanay na siya na tumatayo ako ng maaga sa bed. Ginigising niya ako, guys. Ayan na siya, oh. Will Surawskin? Palabasin ko. Come here. Come. Langsam, ya? Ya? Ayaw niya lumabas, oh. It's cold. Okay, close it. We close. You don't like to go out. Na? So, ayun na siya. Mag-open door ako para pumasok yung fresh air. Kaya ang hirap, guys. Alam mo, kaya sabi ko, pagka once na iniwanan niya na ako, never na talaga ako mag-aalaga ng pusa. Kasi always gano'n, naawa ako sa kanya. Kung pwede lang ilagay ko siya sa maleta, ilalagay ko siya sa maleta para
nawala ng kuskus balungos, uwi ko siya. Kaso wala talagang need talaga ng nag-check up niya. Sobra, ang laki na magagastos ko. Kuhanan ko siya ng passport. Tapos, kuhanan ko siya ng quarantine. Tapos, ipapa-blood test ko siya for AIDS. Tapos, blood test din siya ng lahat na AIDS. Kung meron siyang COVID, kung meron siyang sakit na nakakahawa, ganyan. Ay, nako, Diyos mio, Santissimo. Pero, time will come, talagang I think for 3 years, I'm going to Philippines for good. Kasi guys, siyempre pag ano pang gagawin mo dito pagka pension ka na, di ba? So I'm not younger anymore. Kaya ang gagawin ko is today is cleaning the house. And then I will go out for shopping for my cat food. And then guys, later about 3 o'clock, I will take the rent a car because I have car, but for tomorrow aalis ako dito guys ng December 14, Saturday, around 6 o'clock in the morning kasi my flight is 12 o'clock, so 2 hours driving from my home to the airport. So I don't want to don't have stress for driving in the expressway. Kaya mas maganda na yun na maaga ka kaysa ma-late ka. So kaya mamaya alas 3 ng hapon, today is 8:35, so 3 o'clock I will pick up rent a car guys. Tapos I will drive going to Frankfurt, and then I will leave the car in the Frankfurt for rent a car. Kasi ganun dito, pagka yung magre-rent a car ka dito, marami ditong rent a car sa lugar ko. Tapos, pag nag-rent a car ka, ang ibabalik mo yun doon sa airport kasi doon, marami doon. May isang basement doon na basement parking place na puro lang para sa mga rent a car. Tapos doon mo siya babalik. Ngayon, pag kinuha mo naka-full tank kang gasoline, babalik mo din siya na naka-full tank mga gasoline. And then, check upin yung kotse kung may gas or kung may sira. So, something like that. Tapos, pag walang gas, okay, walang problema, ganyan. Kaya, mahirap guys pag rent a car. So, kasi yung kotse ko, hindi ko pwede siyang dalhin doon kasi guys, kung magbabayad ako doon ng monthly parking, my God, napakamahal ng parking doon sa Frankfurt, Germany. Ang mag-park ka nga lang doon ng 1 hour, 2 hours, magbayad ka doon ng almost 20 euro. So, ang mahal doon, I cannot afford to pay the 1 month parking space in the airport. Too expensive. So, bumalik na yung aking alaga. So, guys, that's all for today. Impo-impo lang kasi magki-Christmas ang inyong lola sa Philippines. Imagine the last time I went to the Philippines is 2022. And now is 2024. So, 2 years akong hindi nakauwi. Kasi, alam nyo na, financially din, hindi pwedeng uwi ka ng palagi dahil you need to buy ticket. Ang ticket ko dahil 1,400. So, expensive. Tapos, kaya, ayan, ipon-ipon ng paunti, every month mag-side ka ng 50 euro, makakaipon ka until ganun. Kasi guys, alam mo, ang hirap. Lalo na ako guys, hindi ako nakakaipon masyado kasi
meron akong pinag-aaral sa Pilipinas, 3 na ang college, and then 1 high school. So, talagang suportado ko sa family ko kasi siyempre alam mo naman sa atin, no money, 'pag wala kang pera, hindi mo mapag-aaral yung mga anak nila. So ako, sinusuportahan ko guys yung apo ko kasi yung yung dalawa kong, yung tatlo ko, yung isa kong apo guys, kasi ang apo ko guys, 7 na ang apo ko, no? Tapos, yung sa anak kong gitna at saka sa bunso ko, yun ang sinusuportahan ko ng schooling. Kasi ang yung isa kinukuha niya civil engineering, tapos yung isa tourism, flight stewardess, tapos yung isa IT. So, yung isa high school pa lang. So, 3 ang college na pinag-aaral ko. And thanks God na lang guys dahil yung eldest doctor ko is medyo can afford na magpaaral doon sa anak niya, sa apo ko doon sa kanya, can afford niyang mag-pay ng college. Kaya medyo nakabawas siya sa akin ng problema. But anyway, ganyan naman siguro tayong mga mother. Talagang gagawin natin lahat para sa pamilya natin. Kasi ako, pamilya talaga ang priority ko guys. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko dahil lang sa materials ng bagay. Yun ang pinaka-importante, tsaka mahal ko ang pamilya ko. Hindi ako kagaya nung ibang Pilipina na, sorry wala akong ano meron kasi ibang mga mother na enjoyment sila na enjoyment sa ibang bansa, pero yung mga anak nila sa Pilipinas, pinapabayaan, wala na silang pakialam, no? Ako guys, minsan sinisisi ako nila kasi bakit daw sinusuportahan ko pa yung mga anak ko, matatanda na daw sila, dapat daw sila ang nagtataguyod ng mga anak nila kung ano mga problema, na sila ang nagpapaaral ng mga anak nila. Bakit daw inaako ko ang obligasyon ng mga anak ko sa mga anak nila? Ang katwiran ko naman, kaya nga ako nagwo-work para sa kanila, hindi ako nagwo-work para sa akin. Tapos ganyan sila dito, ganyan ng ibang mga kababayan natin dito. Tapos sabi nila, minsan inaano nila ako na, sabi ko hindi ko nila iniintindi. Sabi ko, I have my own life and you have your own life. Sabi ko, kung pinapabayaan nyo ang inyong mga anak sa Pilipinas, it's your problem, not mine. Sabi ko ganun sa kanila kasi ako, my priority in life is my family and I love my family so much. Yan ang aking mindset guys. I don't care about what other people say. Na tingnan mo, hindi ka nakakabili ng kahit na ano para sa sarili mo. Normally guys, actually I can afford to buy everything na mga expensive things na yan. So, kasi okay naman ang sweldo ko. So, kaso, what for I will buy na mamahalin ng mga bags na yan, ng mga Louis Vuitton na yan, no? Hindi, hindi mo naman madadala yan pag namatay ka. So, kaya sabi ko, at saka guys, hindi ako mahilig sa mga branded na bagay. Basta, kahit na hindi siya branded, as long as I like it, I will buy it. And not expensive, I will buy it. But, too much expensive for luxury, hindi ko yung gagawin guys. Kasi marami akong pinaglalaanan ng pera ko. Ang priority ko is mapagtapos ko yung aking pinag-aaral sa Pilipinas. Yan ang priority ko. As long as buhay ako, ang pera ko sa kanila na mapupunta. Hindi sa pansarili kong luho o sa pansarili kong kaligayahan guys. Masaya, okay na ako, kontento na ako. Sabihin natin, hindi naman ako 100% na kontento, pero
sa ngayon talagang okay na ako. Basta yung pera na kinikita ko napapunta sa pamilya ko at hindi sa sarili ko lang. Kaya natin magtiis. Ako lagi lang ako nagdadasal kay Lord na sabi ko, give me more long life because my family still needs me, yeah. So kaya yan ang lagi kong dinadasal sa kanila kasi siyempre kailangan pag nasa ibang bansa tayo, wala tayong pamilya, kaya ang kakampi natin, ang hiliingan lang natin ng tulong ang nasa itaas ang ating mahal na Panginoon, guys. Yun lang. Pagka nasa ibang bansa tayo, siya lang ang pwede natin lapitan. Kung ano man problema mo, magdasal ka lang, ibibigay niya sa lahat yan. Basta nakikita niya nagsisikap ka at wala kang ginagawa sa kapwa mo, talagang ibibigay yan sa'yo. Kasi guys, ako na experience ko na yan. Marami akong hiniling sa kanya, binigay niya sa akin, no? Tapos ganyan, talagang once na nagdadasal ka talaga at talagang faith ang pananampalataya mo sa kanya at nakikita niya na hindi ka gumagawa ng masama, ibe-bless ka niya ng bonggang-bongga. Sa totoo lang guys, basta magdasal lang, di ba sabi nila, pag may tiyaga ka, may nilaga. And God is watching us, yeah. Lahat ng kabutihan na ginagawa mo, nakikita lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya wag lang tayong, basta wala lang tayong inaapakan na tao at hindi tayo nang aapi, hindi tayo nagnanakaw or whatever guys. Kasi ang sarap ng pera gastusin pag galing sa pinaghirapan mo guys. Kasi ako mulat sa pool, never akong umasa sa pamilya ko. Lahat ng sarili ko lang pagsisikap. Kaya yun guys. So guys, that's all for today and magde-daily vlog po ako sa Pilipinas. Although I'm going very busy in the Philippines, but I will try to make daily vlog video sa Pilipinas guys. So, okay guys, i-update ko na lang kayo pag nasa Pilipinas na ako. And syempre guys, follow up nga pala yung mga uuwi ng Pilipinas. Kailangan pa din natin mag-sign up ng e-travel, no? E-travel guys. Kailangan pa natin yon. Pag uuwi tayo, ano pa rin yun, talagang requirements pa rin yun na mag-sign up ka ng e-travel 3 days before flight. So ako nagawa ko na kagabi, so I'm ready now to fly tomorrow. So, okay guys, that's all for today and thank you for watching guys. Yan lang ang ating video ngayon and hopefully ay smooth ang flight natin. So guys, thank you for watching and God bless us all. Bye!